Cost concept for decision making. So, cost concept for decision making, it means of kung dili mo maghunahuna o kuan mo isa ka business o magain ba ninyo yung business ug mudako ba yung kung makagain ba mo mga dako pa yung presyo or maghunahuna gid mo sakto kung magkuan mo isa ka business. Then explicit. So means explicit is refers to something that clearly and directly expressed. For example, isa lang kontrata, diba? Pag magkuan mo kontrata na agad may kuan niya mga contract. For example, kana ang kontrata is buhatan na ngayon sa 6 nga bulan. Nauna siya ang explicit. Kana yan diretso or direct. So, ang implicit, it refers to something that not direct. For example, sa opportunity cost, kanang magkuan mo isa ka negosyo nga gamiton sa inyo. So, kay bali 1,000 or 100,000 million. So, ang 100,000 million mauna inyo kanang profit or kanang mauna inyong opportunity cost. So, opportunity cost mao ta kung example if magain mo isa ka business kana inyong kwarta nga gamiton. For example, ang inyong ninyo nga kwarta is kanang 1,000 million. Then ang project B is nag-provide po sila og 1,500 nga kuan. So ang inyong opportunity cost is 1,500 million minus 100 million na naamoy opportunity cost or profit na 50,000. So sunk cost is kani siya po isa po siya ka important magain ng business. For example, isa ng sunk cost is kanang naa kamo is magkuan mo isa ka business na magtukod mo kanang dili na gani mabalik sa inyo. For example is kanang magkuan mo karinderya. So kanang karinderya ninyo makuan gani siya mabankrupt. Lagi nahigayon na kanang dili gid ninyo mabalik sa inyo ang inyong kwarta or inyong nagasto man ninyo ana. So ang kaning non-sunk cost kabaliktaran gani siya sa sunk cost. Ang non-sunk cost is kanang mabalik ka sa inyo kanang dili gid siya mawala sa inyo. For example is kanang magasolinahan mo dili gid na mawala sa inyo, bahalag mo undang mo kana ara maginauli sa inyo nga business. Pwede na maghapon na inyo mabalik if magkuana mo makananap na mo if ibalik na inyo nga business o magtukod mo maong kaning concept of decision making. Dili mo maghunahuna kung sakto o kung saan ninyo pagkuan ang inyong business o makagain ba mo dako nga kwarta or something else na kanang makatabang yun sa inyong paghunahuna. My topic is the cost minimization problem. A cost minimization problem, the problem of finding the input combination that minimize the firm total cost of producing a particular level of output. Sampulan is kanang naay bakery. Tapos sa katong kuan nimo kay dili pa man ka kuan satisfied sa imong profit, nagkuan ka nagplano ka nga imong utrohon ang imong mga ingredients sa imong kuan sa imong paghimo og bread. Tapos nakakuan ka og kanang kuan kanang mga baratuhon ra siya na kuan, pero ang imong kuan ang imong tawag ani ang imong ma-produce nga kuan kada ang output parehas ra kuan gyapon kadaghan. Kung mas gamay imong kuan imong gasto, mas mudako pa imong profit. Nga na siya ang kuan cost minimization problem. Ang cost minimization is problem is kanang kuan siya ba kanang problema bitaw ka sa kadag kuan. Kini siya is gamit niya siya para sa tanga mga estudyante guys. Kay para sa to nga ginapadala ra sa atong kuan ginikanan nga allowance is 500 ra. Kuan budgeton gina nato siya sa 1 week ko kuan depende sa kuan kung pili unsa kadugay ipakuan sa inyo ng kuan nga na. Pero kasagaran jud kuan kanang 500 per week. Gina nato budget. Tapos sa sunod is cost minimizing firm. A firm that seeks to minimize the cost of producing a given amount of output. Kining cost minimizing firm, kung ano siya kanang example, nagyakasay sa ka-business.
na kay business nahimo na nimo siya pero nagkuan gyapon kanang giplano gyapon nimo siya kung unsaon nimo siya para mas mo kuan siya, mas mo improve, lambo pud siya. Magkuan kog kanang mga ingredients or materials nga magamit nimo nga kanang kuan siya mas baba ang kuan ba, mas barato para mas dako imong profit. Tapos sunod, long run, the period of time that is long enough for the firm to vary the quantities of all of its inputs as much as it desires. Ang long run is kuan siya taas nga panahon nga giplano sa isa ka businessman nga giplano niya iyang kuan unsay buhaton niya o pagka makuha na niya ma-meet na niyang mga gusto ug sa kadaghan iyang output ug sa kada ko iyang profit kung kuha na siya to, satisfied na siya to, hibuda diday ang iyang kuan, iyang business. Ang short run is the period of time in which at least one of the firm's input quantities cannot be changed. Ang short run is bura siya nga time, unlike sa long run nga taas siya nga time nga gikuan nimo, giplano nimo siya pagbuhat sa business. Ang short run is kanang nanakay business tapos imong giotro mga ingredients or mga materials para sa panuon ng mga ingana. Imong giotro siya pero gibaba ra ang katong nagkuan kag mga baratuhon nga mga materials para kuan kanang mas mudako pa imong profit kay ang kuan gyapon ang kuan niya diri ang iyang kanang goal niya is maparehas ra gyapon kadaghan ang imong ma-produce nga output, ingana ra gyapon kadaghan. Ay sa cost lines, it is a curve that shows various combination of inputs that cost the same total amount. Ang kining kuan ay sa cost line is nagkuan siya ang represent bitaw siya sa kalaang kuan kung unsa ang kuan na niya ang iyang goal ani niya is kana makaproduce ka og kadaang output nga kadaang tawag sa imong business nga kung unsa kadaghan og kanang kuan, unsa kadaghan og kanang mahurot sa isa ka ay kanang mga kuan bitaw kanang consumer, unsa kadaghan nilang kuan ug ingana ra pud ang imong ma-produce kay kung kuan mag-produce ka og daghan nga kuan, daghan nga tawag ani kadaang basta ng bread, example na kay bread, gamay ra ang tao sa kuan, dapat imo ginang ikuan kung usara sa isa kadlaw usara kadaghan ng kuan imong kaya ibaligya, di ka patakaw ka ng kuan ka na ang buhat og kadag kuan og daghan kayo nga dili makaya og kanang baligya nimo kay ang kaso ana makuan pwede ka malugi anang ingana nga kuan kung dili ka magbantay sa kuan. Dapat fair siya baka nang patas na siya kung unsa kadaghan ng kuan kaya nimo hudlon og baligya sa isa kadlaw, dapat igana ra pud imong buhaton nga kanang mga ingana ra kadaghan pud nga output ang imong mabuhat sa isa kadlaw. Good afternoon, sir. So my topic is comparative statistics of the cost minimization problem. So kanina topic is dire na to makita kung unsay mga changes or effect sa combination of prices or output level kung i-minimize ang cost sa firm. Kay sa firm jud is or sa business is ang goal jud is to produce goods at the same time is maka-less og cost sa pag-produce og product. So next is the comparative statistics analysis of changes in input prices. So the analysis of how equilibrium prices and quantities change when other exogenous variables or variables that shifts demand and supply curves change. So kaniya is diri sa natong makita ang changes sa combination of price and quantities nga ma-produce kung mag-shift ang demand and supply curve. So next is kanina graph is the comparative statistics analysis of cost minimization problem with respect to the price of labor. So sa left side is ano siya, K for capital service per year, and then sa right side sa ubos is L for labor service per year. So
kung makita nato ang first nga slope or line ani is ang kanang slope of isocos line C1 kanang green na color na line. So from point A, ang combination niya is ang L1 o ang K1. So kung makita na to ang slope is mas increase ang labor at unya ang sa capital service is decrease. So gamay lang siya. So para i-minimize ang cost, so from point A move siya to point B. So mo ni siya slope of isocos line C2. So ang iyang combination is ang L2 o ang K2. So kung makita na to is na minimize na niya ang cost. So from increase ni decrease siya, from A to B ni decrease siya, at the same time ni taas ang sa capital service. So ni increase ang production. So the increasing price of the labor causes the firm to substitute capital for the labor. So kung the more nga increase ang sa labor is mapugos jud ang firm nga mag-substitute para ma-minimize niya ang cost. So another example ani is, for example, is sa coffee shop na business. For example, na ako'y coffee shop na business. And then ang sa labor nako is kuan ang kanang mga tig serve or tig kuan sa business, like kanang mga barista or bartender ingana. So ang iyang line or slope 1 is ang mga barista is nag-demand sila og a higher price of salary. And then sa left side is ang kuan ang ilahang na produce or na halin na mga kuan coffee or product. So ang product is mubo siya, and then ang sa labor is higher. So ako, para ma-minimize na ko ang cost sa kuan sa labor is kailangan nako from point A to B i-move na ko. So from daghan nga kuan labor is magtanggal ko og kuan mga barista para maka-less, and then pwede ko nga mag kuan og kapital para magpalit og machineries kanang automatic na gali nga magkuan sa kuan, like mga coffees or kanang magmix ka sa kuan para mapadali ang trabaho. And then at the same time is maless na ko ang labor sa mga bartender nga mas mahal. So i-substitute na ko into machineries, magtanggal ko atong mga labor and then magdugang kog machinery. So ang effect din ato is makaless na ko sa kuan sa labor. From point A move na siya to point B. So and then ang effect din ato sa kuan sa production is mutaas na din ang ma-produce nga mga product. Kay syempre na may machineries nga automatic machine nga maka-produce og more products. So mao to. And then sa business man good is kuan, kailangan mabalanse nimo ba nga makales ka sa cost para dili ka malugi. Kay kung once na business ang imong kan is ang imong goal gyud is to earn profit. So mao ra ta ko, sir. Thank you.